So, balitaan natin ang malaking eksena. Noong mga nakaraang taon, pumirma ang Pilipinas ng kontrata na nagkakahalaga ng $554 million para sa pagbili ng dalawang high-tech na barko mula sa Hyundai Heavy Industries, isang kilalang Koreanong tagagawa ng mga barko. Ang Manila ay nagpapakabungga para ma-modernize ang kanilang hukbong pandagat at mapatatag ang kanilang depensa sa gitna ng mga hidwaan sa South China Sea. Pumirma ng kontrata sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at Kasam Hyun, ang kinatawan mula sa Hyundai Heavy Industries. Isang malaking tagumpay para sa Pilipinas dahil nakasiguro sila ng dalawang korbeta na dekalidad, may kakayahan sa anti-ship at anti-submarine. Talagang papalitan nito ang larawan ng kanilang hukbong pandagat. Pero, teka muna, may bonus pa. Hindi dito nagtatapos ang Pilipinas. Bukod sa dalawang bagong barko, may plano rin silang magkaroon ng isang decommissioned Pohang-class corvette mula sa South Korea sa simula ng susunod na mga buwan. Triple threat mga bro. Pinatutunayan ng Pilipinas na sila'y seryoso sa pagpapalakas ng kanilang hukbong pandagat, handang ipagtanggol ang kanilang soberanya, at protektahan ang kanilang interes sa South China Sea. Ito'y isang mensahe na nagpapakita na hindi sila atras sa anumang mga banta sa kanilang seguridad. Sa mga bagong pagbili na ito, malinaw na ipinapahayag ng Pilipinas na seryoso sila sa pagpapalakas ng kanilang hukbong pandagat. Sila'y nag-i-invest sa kanilang kinabukasan, umangat sa teknolohiya, at tiniyak na mananatiling isang matinding puwersa ang kanilang hukbong pandagat. Kaya't magpalakpakan tayo para sa Pilipinas habang sila'y naglalakbay sa emosyonal na yugto ng modernisasyon at lakas. Ito'y patunay ng kanilang dedikasyon sa pambansang seguridad at determinasyon nilang harapin ang mga hamon sa South China Sea. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, siguraduhin i-click ang like button at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga nakakabiglang balita mula sa mundo ng pandagat.